Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan nagsimula ng maglaban sina Nagumo at Minimalist sa loob ng tindahan ng pamilya Sakamoto. Si Heisuke naman ay nakaharap si Apart, at pagkatapos ay biglang dumating si Mr. Sakamoto at sinuntok ang kalaban, na naging dahilan upang lumipad ito ng napakalayo. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 46 at 47. Nagsimula ang chapter, kung saan may hawak na kahon si Nagumo, habang nasa harapan niya si Minimalist. Sinabi ni Minimalist na 432 tao, kahit pagkatapos pumatay ng ganoon karami, ang pagkabagot ko ay nananatiling hindi napapawi, mapapasaya mo ba ako? Sinambit ni Nagumo na binibilang mo ang mga pinatay mo. Hindi ka mukhang tipo na may konsensya. Hindi nagustuhan ni Minimalist ang sinabi sa kanya ni Nagumo, kaya sinuntok niya ang mga paninda na nasa kanyang tabi. Bigla namang napunta si Nagumo sa kanyang likuran at may hawak itong telepono habang sinasabi na huwag kang masyadong magkalat, okay. Papagalitin ako ni Sakamoto niyan mamaya. Sinaad ni Minimalist na anong ginagawa mo, habang sinambit ni Nagumo na hiramin ko lang ang telepono mo, wala dito ang numero ni X, di ba? Sigurado akong wala kang masyadong kaibigan. Tinignan ni Minimalist ang kanyang bulsa at wala nga ang kanyang telepono na labis niyang ikinagulat, habang sinabi pa ni Nagumo na iniwan mong bukas na bukas ang sarili mo. Ngayon, silipin natin ang history ng pag-browse mo. Sobrang nagalit si Minimalist sa ginawa ni Nagumo at sinabi nito na ikaw na payaso. Ibalik mo sa akin yan. Hinagis ni Minimalist ang isa sa mga kabinet ng tindahan na puno ng paninda kay Nagumo habang madali lang nakaiwas ito. Sinambit ni Nagumo na masyado ka bang sensitibo sa privacy o kung anuman. Sinabi ni Minimalist na tumigil ka sa pagtalon at pagkatapos ay hinawakan niya ang kabinet na nasa kanyang likod at ginawa niya itong bilog. Pinagbabato ni Minimalist si Nagumo habang patuloy lang na naiiwasan niya ang mga ito. Pagkatapos umatake ni Minimalist ay biglang naglaho sa paningin niya si Nagumo at sinaad nito na tumakbo ba siya. Hindi. Nandito pa ang bag niya, siguro'y nagtatago siya kung saan. Pinagsisiri ni Minimalist ang mga bagay na nasa loob ng tindahan habang sinasabi nito na nasaan ka. Ayaw mo ba akong kalabanan? Lumabas ka dyan, duwag. Sa gilid ni Minimalist ay may isang salamin at ang kanyang imahe ay nakatingin sa kanya. Bigla namang isang kamay ang lumabas sa salamin at hinawakan niya sa leeg si Minimalist na kanyang ikinagulat at ikinainis. Si Nagumo ay nagpakita na, at ang kanyang kahon ay nasa kanyang likuran, habang buhat-buhat niya si Minimalist gamit lamang ang isa niyang kamay. Nagtataka naman si Minimalist dahil napakapayat lang daw ni Nagumo, pero napakalakas nito. Ipinasok ni Nagumo ang isa pa niyang kamay sa bulsa ni Minimalist, at kinuha ang mga laman. Sinabi ni Nagumo na wala namang impormasyon ang maaari kong makuha sa mga yan. Mga basura lang. Binitawan na ni Nagumo si Minimalist at pagkatapos ay binuksan na niya ang kanyang kahon. Sinabi nito na mabait akong tao kaya hahayaan kitang pumili kung paano mo gustong mamatay. Ang laman ng kahon ay ang kanyang sandata habang hindi naman moari ni Minimalist kung armas nga ba ang hawak niya. Sinabi ni Nagumo na anong gagawin natin habang biglang bumukas ang kanyang hawak na sandata at naglabas ito ng iba't ibang uri ng patalim. Sinambit ni Nagumo na ito ay may 6 na function, isa talagang kapaki-pakinabang na tool. Alam mo naman kung paano nakakabagot ang paulit-ulit na paggawa ng mga bagay sa parehong paraan. Magsimula na tayo. Pumili ka ng numero mula 1 hanggang 6. Labis na nena si Minimalist kay Nagumo, kaya sumugod na ito habang sinasabi na huwag mo akong minamaliit. Papaliitin kita at gagawin kitang bola. Madali lang naiwasan ni Nagumo ang suntok na pinakawala ni Minimalist. Sinabi ni Nagumo na hindi ka ba pipili. Kung ganoon ay ito na lang ang magdedesisyon. Naglabas ng isang die si Nagumo, at ito ang bagay na magbibigay ng number para kay Minimalist. Hinawakan ni Nagumo ang dice, at inilipat-lipat ito sa kanyang kamay, at pagkatapos ay bigla itong naglaho. May bigla namang isang bagay ang nasa bibig ni Minimalist, at nang inilabas niya ito gamit ang kanyang dila, ay ang dice na hawak kanina ni Nagumo. Ang harapan ng dice ay may 3 tuldok, habang biglang napunta si Nagumo sa likuran ni Minimalist at sinabi na napakamalas mo naman, ito ay number 3.
Hinawakan ni Nagumo ang buhok ni Minimalist at sa isang iglap ay naputol at lumipad ang kanyang ulo. Pagkatapos tapusin ni Nagumo ang kalaban ay sinabi nito na pwede rin itong maging pambukas ng lata sa mga party. Ay teka, hindi mo na pala ako maririnig. Uminom si Nagumo at sinabi nito na oops, ang gulo, papatayin ako ni Sakamoto nito. Inilipat naman ang scene sa tore kung nasaan sina Hiizuke, Mr. Sakamoto at Apart. Si Apart ay inaatake si Taro Sakamoto gamit ang kanyang sinulid habang hinaharangan naman ito ni Taro gamit ang maliit na plywood. Ang kahoy na hawak ni Mr. Sakamoto ay nasira, habang sinambit ni Apart na kamangha-mangha, hindi ko pa nakikita ang isang ganitong kalaking tao na gumalaw tulad mo. Labis namang nabahala si Hisoke sa nangyari kay Sakamoto, habang ipinakita na ang ating bida at ito ay nanatiling nakatayo. Sinabi ni Mr. Sakamoto na napaka-weird. Hindi ako pumapayat habang naguguluhan si Hisoke sa narinig niya kay Taro. Sinaad ni Hisoke na ano nang gagawin mo Taro, habang pinagpapawisan si Sakamoto at sinambit sa kanyang isipan na anong ginawa ng matandang lola na yon. Muli naman umatake si Apart gamit ang kanyang mga sinulid at ang gusali ay nasira habang sumabit ang isa sa mga sinulid sa paa ni Sakamoto. Tinanong ni Hisoke kung okay lamang si Taro habang sinambit ni Apart na bakit ganito. Bakit hindi kita maputol? Napakatibay mo. Hinila ni Apart si Sakamoto na ikinagulat ni Hisoke, habang bigla namang nakakita si Taro ng mga kopya ng tore, at kumuha ito ng isa at ibinato sa kalaban. Nang dahil sa ginawa ni Sakamoto ay nakawala siya sa pagkakatali niya kay Apart, habang ang tore na inihagis niya ay nasalo ng kalaban gamit ang kanyang mga sinulid. Biglang kumislap ang mga mata ni Hisoke at sinabi, na para siyang si Spider-Man, habang sinaad ni Sakamoto, na magaling din siya. Hindi nagustuhan ni Apart ang ginawa ni Sakamoto sa mga tore, kaya ibinalik niya ang mga ito sa dati. Sinabi ni Mr. Sakamoto na hindi ko maintindihan, pero ito ang pagkakataon natin, habang abala siya sa paglilinis, magpapapayat ako. Kumilos ng napakabilis si Mr. Sakamoto na ikinatuwa at ikinamangha ni Hisoke. Pagkatapos kumilos ni Mr. Sakamoto ay tinignan niya ang kanyang sarili sa salamin at sinabi na bakit hindi ito gumagana. Bigla namang napunta si Apart sa kanyang likuran at tinalian ang ating bida. Nabahala si Hisoke sa nangyari kay Taro, habang biglang umikot si Sakamoto at nakawala siya sa pagkakatali. Sinaad ni Taro na matalim ang mga kable na ito, mahirap ito nang walang armas, wala akong kahit anong sandata. Sinambit ni Apart na anong klaseng kababuyan. Ang dumi ng mga bulsa mo. Sa tingin ko, hindi talaga tayo magkakaroon ng koneksyon. Sinabi naman ni Mr. Sakamoto sa kanyang sarili na napaka-weird, parang ang gaan ng katawan ko. Inilipat naman ang scene sa Miya Clinic kung saan sinabi ni Shin na si Mr. Sakamoto ay nasa 30% na lang ng kanyang dating lakas, habang sinambit ni Lola Mia na iyan ang kondisyon niya kapag nasa mataba siya na anyo. Sinaad ni Luke na mahirap paniwalaan. Ibig mong sabihin, sobrang bigat lang ng katawan niya. Sinabi ni Lola Mia na bahagi iyon, kapag matagal nang hindi aktibo ang isang tao, palagi nilang sinusubukang bumalik sa dati nilang kalagayan. Sinambit ni Shin na kaya kailangan lang niyang pamayat, tama, habang sinaad ni Lola Mia na kung tatanungin mo ako, may sariling paraan din ng paggalaw ang mga matabang tao. Ibinalik ang scene sa nagaganap na laban, kung saan patuloy na inaatake ni Apart si Taro habang sinasabi nito, na alam mo, napapansin ko lang, talagang magaspang ka. Talagang inis na inis ako sayo, ang mga magaspang na tao tulad mo, hindi alam kung paano magbigay galang sa iba, nakakairite ka sa mga tulad ko nang hindi mo man lang namamalayan. Sinabi ni Mr. Sakamoto na hindi ako magaspang, habang sinaad ni Apart na tignan mo ang iyong tsinelas. Sinambit ni Hisoke na Taro. Sira ang mga sandals mo. Paano ka nakakalakad ng ganyan? Muli namang ipinakita si Lola Mia at sinabi nito na ang pinakamalalakas na tao, sila yung kayang mag-adjust at gumalaw ng epektibo sa kahit anong kondisyon, kahit walang sapatos o may mga nabaling buto, wala yang epekto. Ang dahilan kung bakit mabilis siyang mag-burn ng calories at pumapayat ng todo ay dahil hindi niya naiintindihan iyon. Patuloy naman sa pag-iwas si Mr. Sakamoto, at parang unti-unti na din niyang naiintindihan kung bakit ganito ang nangyayari sa kanya.
Sinabi ni Lola Mia na tinamaan ko ang acupoint sa kanyang sentro ng enerhiya kanina, dapat ay nagsisimula ng tanggapin ng katawan niya ang bigat na dinagdag niya. Bigla namang nawala sa paningin ni Apart si Taro Sakamoto na labis niyang ikinagulat. Napunta si Taro Sakamoto sa likuran ni Apart at pagkatapos ay nagpakawala ito ng napakalakas na suntok na naging dahilan upang tumalsik si Apart at pumasok ito sa loob ng elevator. Sinabi ni Lola Mia na kapag tinanggap niya ang sarili niya kung ano siya, magiging malakas siya ng sobra kahit hindi na siya pamayat. Hindi inasahan ni Apart ang ginawa sa kanya ni Sakamoto habang sinundan ni Taro si Apart sa loob ng elevator at sinambit na "Nice one, Lola Mia," simulan na ang counter-attack. May isang elevator ang paakyat na sakay ng mga tao, at labis silang humahanga sa tanawin na kanilang nakikita, habang ang bata naman na kasama nila ay pinagmamasdan ang dalawang magkalaban. Nagbitiw ng isang malakas na suntok si Sakamoto kay Apart, at ang elevator na kanilang sinasakyan ay nasira, at sila ay nahuhulog pa ibaba ng gusali. Muling inatake ni Mr. Sakamoto si Apart, at sila ay bumagsak papunta sa isa pang elevator na may sakay ng mga tao. Napansin ng mga tao na may bumagsak sa kanilang itaas, habang patuloy na inatake ni Mr. Sakamoto si Apart at tumalsik ito palayo. Nagawang makakapit ni Mr. Sakamoto sa isa sa mga poste ng gusali, at pagkatapos ay tumayo siya at sinabi sa kanyang sarili na hindi na masama. Napahanga si Apart sa pinapakita sa kanya ni Sakamoto at sinambit na ikaw lang ang tao na nakayang makonekta ng ganito katagal, nagsisimula ko ng magustuhan ito. Makikinig ka ba sa kwento ko, habang sinaad ni Mr. Sakamoto, na may nararamdaman akong tatagal ito ng kaunti. Dito na natatapos ang chapter 46 at 47 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.